Nanay, tatay, bumaba po muna kayo sandali para ma-check ko lang ang manibela. Ito ang kasinungalingang ginamit para iwanan ang dalawang matatanda sa gitna ng kawalan. Ito ang madilim na katotohanan sa likod ng isang pamilyang sa unang tingin ay disente at maayos. Bakit nagawang iwan ng tatlong anak ang kanilang mga magulang sa tabi ng kalsada? At paanong ang paghinto ng isang estranghero ay nagbukas ng isang hidwaan sa pamilya na walang sino man ang nakapaghanda? Sa ilalim ng tirik na sikat ng araw ng Hunyo, sa isang probinsya kung saan ang init ay tila nagpapausok sa kalsada, ang mahabang highway ay parang isang pilak na laso na kumikinang sa paningin. Madalas, sabihin ng mga lokal na kahit ang damo ay sumusukong tumubo dahil sa tindi ng init, paano pa kaya ang tao? Ngunit doon, sa gilid ng daan kung saan walang kahit isang puno na masisilungan, nakita ko ang dalawang matandang anino, hukot na at nanginginig, na tila anumang oras ay babagsak. Ang matandang babae ay may suot na sirang sombrero na ang isang tali ay lagot na. Ang nanginginig niyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng kanyang asawa na para bang sa isang saglit na pagbitaw, pareho silang babagsak sa nagbabagang lupa na kayang pumaso sa mga paa. Ang nagpatigil sa akin ay hindi lang ang larawan ng dalawang matandang pagod na pagod sa ilalim ng araw. Ito ay ang isang seven-seater na sasakyan na papalayo sa kanila. Ilang metro lang ang distansya. Rinig na rinig ko ang mahinang boses ng matandang babae. Tila isang sinulid na malapit ng maputol. Marco, anak, wag niyo kaming iwan. Balikan niyo kami. Walang sagot. Lalo pang bumilis ang takbo ng sasakyan. Nag-iwan ng alikabok at isang maingat na sulyap mula sa taong nakaupo sa likod, na para bang takot na may makakita sa sandaling sila mismo ang may gawa ng lahat. Bigla akong nagpreno. Umugong ang makina ng aking motorsiklo. Ang amoy ng nasusunog na preno ay humalo sa init ng kalsada na nagpahapdi sa aking mga mata. Pero sigurado ako, hindi iyon dahil sa usok. Ako si Doktora Elena Reyes, 52 anyos. Isang taong inakala kong sanay na sa iba't ibang uri ng sakit at pagdurusa. Ngunit sa sandaling iyon, natigilan ako. Hindi sigurado kung ang nasaksihan ko ba ay totoo o isang masamang panaginip lamang. Pero hindi. Ito ay isang hubad na katotohanan na nakalatag sa aking harapan. Bumaba ako sa motor at tumakbo palapit sa kanila. Lolo, Lola, bakit po kayo nandito? May kasama po ba kayo? Hindi makapagsalita ang matandang lalaki. Hirap siyang huminga. Nanginginig ang mga kamay. At itinuro na lang ang kalsada kung saan halos humupa na ang alikabok. Ang matandang babae ay bumulong. Sabi ng mga anak namin, ihahatid daw kami sa isang home for the aged. Tapos pinababa kami sandali para maghintay. Hindi na niya tinapos ang sasabihin. Pero agad kong naintindihan. Hindi na kailangan ng karagdagang salita. Alam ko na kung ano ang aking nasaksihan. Isang walang awang pag-abandona. Ang pinakamasakit na pagtataksil na magagawa ng isang anak sa kanyang magulang. Tila umikot ang mundo. Hindi ko inakala na sa isang lipunang ipinagmamalaki ang pagiging makapamilya, mayroong ganitong eksena. Isang mag-asawa na iniwan sa gitna ng daan na parang mga basurang wala ng halaga. Maaaring maging mahirap ang isang tao. Maaaring magkamali. Ngunit ang ganitong kawalan ng utang na loob, ngayon ko lang naranasan. Inalalayan ko ang matandang babae na maupo sa gilid ng daan. Ang direktang sikat ng araw sa kanyang buhok ay nagtulak sa akin. Natakpan ito ng aking kamay. Inabutan ko siya ng tubig. Ngunit sa tindi ng kanyang panginginig, kinailangan niyang hawakan ito ng dalawang kamay para makainom lang ng ilang lagok.
Ang matandang lalaki naman ay mabigat ang paghinga. Nangingitim na ang mga labi at ang kanyang payat na kamay ay mahigpit pa ring hawak-hawak ang isang puting plastic bag. Dahan-dahan akong nagtanong, "Lolo, ano po ang laman ng supot na yan? At mahigpit po ang hawak ninyo." Umiling lang siya at niyakap ang supot sa kanyang dibdib na para bang iyon na lang ang natatanging bagay na nagpapanatili sa kanya na nakatayo sa gitna ng isang mundong walang awang nagtutulak sa kanya pababa. Tumingin ako sa paligid. Ang daan ay tahimik, walang mga bahay, walang humihintong bus. Tanging ang ingay ng mga kuliglig ang maririnig na tila nagbabadya ng isang napakabigat na araw para sa mga katawang mahina na. Naisip ko, paano kung hindi ako dumaan dito? Anong mangyayari? Sino ang sasagip sa dalawang taong ito na nanginginig sa pagod at kahihiyan? Halina po kayo, lolo, lola. Sumakay po kayo sa motor ko. Dadalhin ko po kayo sa health center para ma-check ang kalusugan ninyo bago natin isipin ang susunod na gagawin. Tumingala ang matandang babae, tila hindi makapaniwala. Talaga, Hija? Tutulungan mo kami? Natatakot na kami. Baka kung magtagal pa kami rito, mamatay na kami. Napatango na lang ako. Hindi dahil ayaw kong magsalita, kundi dahil may bumara sa aking lalamunan. Ang tanging kaya kong gawin sa mga sandaling iyon ay kumilos. Nang pinaandar ko na ang motor, muli akong sumulyap sa malayo. Ang sasakyan ay tuluyan ng naglaho. Ngunit ang imahe ng maingat na sulyap ng isa sa mga sakay nito ay nanatiling nakatatak sa isip ko. Parang isang malamig na patalim. Hindi ko alam kung anong kwento ang papasukin ko. Pero ang kutob ng isang taong nakasaksi na ng maraming trahedya ay nagsasabing hindi ito simpleng kwento ng pag-abandona. Sa likod nito ay isang nakatagong drama. Mga sugat sa damdamin na hindi pa nabibigyan ng pangalan at isang katotohanan na marahil kahit sila, ang dalawang taong nabuhay na ng matagal, ay hindi kailanman naglakas loob na sabihin. Habang nasa daan kami pabalik sa health center, mahinang nagsalita ang matandang babae na parang takot na marinig kahit ng sarili niya. "Hija, pabigat na yata kami sa kanila." Humigpit ang hawak ko sa manibela. Iyon ang pangungusap na nagpasigurado sa akin na ang buhay ko ay liliko sa isang direksyon na hindi ko inasahan. Isang direksyon na hindi ko na maaaring talikuran. Nang maihatid ko ang mag-asawa sa health center, kasagsagan na ng pinakamatinding sikat ng araw. Ang init ay parang kumot na bumabalot at pumapaso sa balat. Inalalayan ko silang pumasok sa klinika. Pakiramdam ko'y dalawang pagod na anino ang aking ginagabayan. Ang mga nurse na nagpapahinga ay agad na napatayo at tumulong nang makita kami. Marahil, sa pagkakita pa lang sa paraan ng pagkapit ng dalawang matanda sa aking braso, naintindihan na nilang hindi ito ordinaryong sitwasyon. Una kong kinabitan ng suwero si Aling Lita. Saka ko kinunan ng blood pressure si Mang Nestor. Ang mga numero sa monitor ay paakyat baba na para bang pati ito ay napagod sa kanilang paglalakbay sa ilalim ng araw. Walang imik si Mang Nestor. Nakasandal lang siya sa pader. Ang kanyang malalalim na mata ay tahimik na parang isang tuyong balon. Ang kamay niya ay mahigpit pa ring hawak ang plastic bag. Isang bagay na napansin kong hindi na niya mabitawan. Dahan-dahan akong nagtanong, "Lolo, matagal niyo na po bang hawak yan?" Tumingin siya sa supot, saka sa akin. Sa kanyang malabong mga mata, may nakita akong takot na may halong pagprotekta. Sa huli, isang pangungusap lang ang sinabi niya. "Nandito ang lahat ng natitira sa amin." Isang pangungusap lang,
pero parang isang malaking bato na dumagan sa aking dibdib. Inisip ko na baka mga importanteng dokumento ang laman. Normal sa mga matatanda na laging daladala ang mga mahahalagang papel. Ngunit sinasabi ng kutob ko na hindi lang ito basta dokumento. Naglalaman ito ng isang alalahanin, isang sikreto na kahit si Mang Nestor ay takot buksan at tingnan. Bumaling ako kay Aling Lita. Matapos ang isang bote ng suwero, mas naging mulat na siya. Tumingin siya sa akin. Ang nanginginig niyang kamay ay humawak sa akin na para bang takot siyang bigla na lang akong maglaho. Doktora Elena, wag na po kaming pauuwiin sa kanila. Natatakot po ako. Sabi nila, sobra na raw kami sa mundo. Ang boses niya ay hindi parang nakikiusap, kundi parang isang takot na matagal nang kinikimkim. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Marahan lang. Pero sapat na para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Mahina akong nagtanong. Gusto ko lang pong malaman, bakit po kayo iniwan sa gitna ng daan? Kahit na mayroon na akong ideya sa sagot. Kinagat niya ang kanyang labi at ang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Sabi nila, nakakagulo na raw kami. Si Marco, yung panganay, sinabi niyang dalhin na kami sa home for the aged. Ayaw namin. Kaya nagalit sila. Isinakay kami tapos ibinaba na lang. Narinig ko iyon at nanlamig ang buong katawan ko. Iwanan ang mga magulang sa gitna ng 40 digre na init. Hindi na ito kawalan ng utang na loob. Ito ay isang krimen. Tumingin ako kay Mang Nestor. Nakaupo pa rin siya, ngunit ang kanyang mga labi ay mahigpit na nakatikom, na para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi. Ang kanyang pananahimik ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa kahihiyan. Sa edad na malapit na sa dulo, kayang tiisin ng isang tao ang sakit, ang kahirapan, pero hindi ang ituring na pabigat ng sarili niyang dugo at laman. Nagtanong pa ako, ang 3 po ninyong anak, madalas po ba silang masama sa inyo? Mabilis siyang umiling, pero agad ding tumango. Isang kilos na nagpapakitang matagal na niyang niloloko ang sarili. Sabi nila, wala raw kaming silbi. Tuwing umuuwi sila, pera lang ang tinatanong. Lupa, kung malakas pa ba kami? Kapag malakas, sasabihin, ang haba ng buhay. Kapag mahina, sasabihin, malapit na. Pagkasabi noon, humagulgol siya. Inilapit ko ang upuan. May mga kwento na sapat nang makinig ka lang sa tabi para gumaan ang pakiramdam ng nagsasalita. Wala namang kaming ibang yaman, kundi itong mga kamay namin at yung bukirin na kami mismo ang naghirap na linangin noong kabataan namin. Akala namin, doon kami tatanda ng payapa. Yun din pala ang magiging dahilan ng pag-aaway-away nila. Mahina akong tinanong, bakit po hindi ninyo nabanggit si Angela? Yung bunso. Bahagyang nagliwanag ang kanyang mga mata. Nasa Japan siya, nagtatrabaho. Pero siya ang pinakamapagmahal sa amin. Regular siyang nagpapadala ng pera. Natatakot lang akong baka apihin siya ng mga kapatid niya kaya hindi ko sinasabi sa kanya ang mga nangyayaris. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Mayroon pa pala silang isang anak na nagmamahal sa kanila. Matagal akong nanahimik. Sa loob ng silid, tanging ang tunog ng electric fan ang maririnig. Isang pakiramdam ng kawalan ng magawa na may halong galit ang sumisikip sa aking dibdib. May mga sakit na kahit ang isang doktor ay kayang gamutin ang katawan. Pero, hindi ang sakit sa kalooban ng iba. Ngunit kung nasaksihan ko na ang pag-abandona sa kanila, hindi ko maaaring magpanggap na walang nakita. Nang medyo bumuti na ang kanilang pakiramdam,
Lumabas ako at tumawag sa pulisya ng barangay para i-report ang insidente. Alam kong hindi sila agad makikialam hanggat walang sapat na ebidensya. Pero kailangan kong mag-iwan ng impormasyon para kung may mangyari, hindi sila ituturing na mga palaboy na walang pagkakakilanlan. Isang nurse ang nag-abot sa akin ng tubig. Doktora Elena, totoo po bang iniwan sila ng mga anak nila? Tumango lang ako. Kinilabutan yung nurse. Akala ko po sa pelikula lang nangyayari yan. Mahina akong sumagot. Mas masakit pa sa pelikula ang nangyayari sa totoong buhay. Pagbalik ko sa klinika, nasalubong ko ang mga mata ni Mang Nestor. Mayroong isang bagay sa kanyang tingin na nagpatigil sa akin. Ang tingin ng isang taong matagal nang may itinatagong malaking bagay. At ngayon ay naghahanap ng masasandalan para masabi ito. Doktora Elena, tawag niya. Opo lolo, nakikinig po ako. Kinuha niya ang plastic bag, ipinatong sa kanyang hita, at tinitigan ito ng matagal na para bang tinitimbang ang bawat hininga. Pagkatapos, sinabi niya sa isang paos, ngunit tiyak na boses, may isang bagay dito. Kapag nalaman nila, hindi sila papayag na manahimik lang. Kumabog ang dibdib ko. Sa sandaling iyon, nalaman kong mas malalim pa ang kwentong ito kaysa sa nakita ko sa kalsada. At ako, sinadya man o tadhana, ay opisyal nang naging bahagi nito. Nang, nang gabing iyon, matapos mailipat ang mag-asawa sa isang pansamantalang silid sa health center, dumaan ako sa kantin para kumuha ng mainit na lugaw. Buong araw silang nasa ilalim ng araw, kaya siguradong wala silang lakas na kumain ng iba. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Aling Lita na nagtutupi ng isang lumang panyo. Ang kanyang mga kamay ay mabagal, ngunit maingat sa bawat tupi, na para bang iyon na lang ang tanging bagay na kaya niyang kontrolin sa kanyang buhay na unti-unti nang gumuho. Inilapag ko ang mangkok ng lugaw at ngumiti. Lola, kain po muna kayo para lumakas. Nakaswero na po kayo kanina. Mas gaganda ang pakiramdam nyo kung may laman ang tiyan nyo. Tumingin siya sa akin, saka sa lugaw. Marami ka pang ginagawa, Hija, na abala ka pa namin. Umiling ako. Huwag po ninyong sabihin yan. Doktor po ako. Pero tao rin. Sa nakita kong sitwasyon ninyo kanina, sino mang hindi tumulong ay kakaiba. Ngunit ang simpleng pangungusap na yon ang nagpaiyak sa kanya. Habang umiiyak, sinabi niya, Hija, mahigit 10 taon na. Ngayon lang ulit may nagsabi sa akin yan. Sa sandaling iyon, nalaman kong ang kwento ng pamilyang ito ay hindi lang tungkol sa pag-abandona. Mas malalim, mas masalimuot, at puno ng masasakit na alaala na tiniis nila sa loob ng maraming taon. Inilapit ko ang upuan. Hinintay siyang kumalma. Saka ako nagtanong, Lola, maaari po ba ninyong ikwento sa akin ang tungkol sa pamilya ninyo? Para maintindihan ko po ang sitwasyon at makaisip ng paraan para makatulong. Bumuntong hininga siya. Isang hininga na parang naglabas ng bigat ng isang buong buhay. Mayroon kaming 4 na anak. 3 ang malapit, pero parang ang layo. At isa ang malayo, pero siya ang pinakamalapit sa amin. Tumango ako. Inulit ang mga pangalan na nabanggit niya kaninang hapon. Marco, Miguel, Melissa, at ang bunso, si Angela. Nagulat siya. Saka naalalang naikwento na nga pala niya ng bahagya kanina. Tumingin siya sa kanyang mga kamay at bumagal ang kanyang boses. Mayayaman na sila, doktora. Yung isa, may-ari ng pawn shop. Yung isa,
nasa real estate. Yung isa naman, mayaman ang asawa. Pero ang nakapagtataka, tuwing bibisita sila, huminto siya na parang tinitimbang ang bawat salita. Ano po ang nangyayari, Lola? Tanong ko. Dahan-dahan niyang sinabi. Tuwing umuuwi sila, puro pera ang usapan. Hindi nila tinatanong kung nakakakain ba kami ng maayos, kung mahimbing ba ang tulog namin, kung may masakit ba sa amin. Laging ang tanong, kanino ipapamana ang bukirin? Nasaan ang titulo? Paano hahatiin? Nang marinig ko iyon, uminit ang gilid ng mga mata ko. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa galit. Paano po si Angela? Tanong ko. Bahagya siyang ngumiti. Isang pambihirang ngiti sa araw na iyon. Siya ang pinakamahirap sa kanila. Ilang taon na sa Japan. Ginagawa ang pinakamabibigat na trabaho para makapagpadala ng pera. Pero kahit kailan, hindi siya humingi ng anuman. Laging text niya, kamusta na po kayo nanay tatay? Nakakain na po ba kayo? Sa kama ko, tapos biglang nawala ang ngiti. Pero galit sa kanya ang tatlo niyang kapatid. Sabi nila, dahil nasa malayo si Angela, wala siyang alam at walang karapatang makialam sa usapin ng lupa. Dahil po sa bukirin, tanong ko. Tumango siya. Ang lupain, ayon sa kanya, ay malawak at mataba. Buong buhay nilang mag-asi ang inilaan para pagyamanin iyon. Mga tanim na kape, mga puno ng sili. Ngunit dahil sa halaga nito, itinuring itong premyo ng tatlong nakatatandang anak. Bawat pagbisita ay isa na namang pag-uusap tungkol sa paghahati. Si Angela, hindi kailanman nagtanong tungkol sa lupa, sabi niya. Sabi pa niya, wag na raw kaming makipag-away, basta masaya kami. Napaisip ako, nag-aaway ang tatlo hanggang sa punto na iwanan ang mga magulang sa daan dahil lang sa lupa. Pinunasan niya ang kanyang luha. Hindi lang dahil sa lupa, doktora. Yun na lang ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Sinasabi nilang matatanda na kami. Mabagal. Pabigat. Humikbi siya. Ilang taon na kaming nakatira sa mga bahay nila na parang nakikitira lang. Ang pangungusap na yon ay nagpabara sa lalamunan ko. Naintindihan kong mas masakit pa yon kaysa sa pag-abandona. Ang mabuhay na hindi itinuturing na tao. Tumingin ako sa kabilang kama. Tulog si Mang Nestor matapos uminom ng gamot. Ang kanyang ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon. Ngunit ang pinakamasakit ay ang ekspresyon ng isang taong nasanay na sa kalungkutan hanggang sa ito'y naging normal na. Mahina akong nagtanong, kung ganun po, yung supot na hawak ni Lolo, may kinalaman po ba sa lupa? Nagulat siya at marahang sumulyap sa kanyang asawa. Ang supot na yan, yan ang tinatago namin sa kanila ng ilang taon. Takot kami na kapag nalaman nila, magigiba ang pamilya. Ano po ang itinatago ninyo, Lola? Nag-alinlangan siya ng matagal. Saka bumulong. Ang titulo ng lupa, pero nakapangalan na kay Angela. Ilang segundo bago ko naintindihan ang lahat. Ibig niyo pong sabihin, nailipat niyo po na ang pangalan ng lupa sa bunso ninyo. Marahan siyang tumango. Bawat tango ay parang isang hiwa ng patalim sa puso. Nailipat na. 7 taon na ang nakalipas. Kumabog ang dibdib ko. Huminga ako ng malalim para manatiling kalmado. Kung ganoon, hindi po alam ng tatlo ninyong anak ang tungkol dito. Sumagot siya. Ang boses ay parang hangin. Kung alam nila,
Siguro hindi kami nabuhay ng payapa hanggang ngayon. Sa sandaling iyon, nalaman kong mas komplikado ang kwentong ito. Hindi lang ito tungkol sa pag-abandona o kawalan ng utang na loob. Ito ay isang tahimik na giyera na tumagal ng maraming taon na sinubukang pasanin ng dalawang matanda para lang maprotektahan ang nag-iisang anak na nagmamahal pa sa kanila. Matapos ang revelasyong yon, tila lalong tumahimik ang maliit na silid. Rinig ko ang bawat tiktak ng orasan. Kasing hina ng tibok ng puso ng isang taong pilit na kumakapit sa buhay. Nakayuko si Aling Lita. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit na namumuti na ang mga buko. Marahil sa loob ng 7 taon, nabuhay siya sa takot. Takot na matuklasan ng 3 anak ang katotohanan. At takot na makonsensya ang bunsong anak dahil sa napakalaking regalo. Mahina akong nagtanong, Lola, bakit po ninyo naisipang ilipat ang lupa kay Angela? Dahil po ba sa pagpapadala niya ng pera? O may iba pa pong dahilan? Bumuntong hininga siya. Isang hininga na tila naglabas ng isang bundok ng bigat. Doktora, iniligtas niya kami sa pagkakautang. Natigilan ako. Nagpatuloy siya. Noon, nagkaroon kami ng malaking problema. May kaso kami sa lupa laban sa kapitbahay. Kung natalo kami, mawawala ang lahat. Noong mga panahong iyon, walang tumulong sa amin sa 3. Yung isa, sabi busy. Yung isa, sabi wala siyang kinalaman. Yung isa, sabi kami na ang bahala. Huminto siya at lumungkot ang boses. Tanging si Angela lang. Ipinadala niya ang lahat ng naipon niya sa loob ng 3 taon para makakuha kami ng abogado. Dahil doon, naipanalo namin ang kaso at naisalba ang lupa. Habang nagsasalita siya, lumuha siya muli. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang huling sinag ng araw ay gumuguhit ng malungkot na dilaw na liwanag. Naintindihan ko ang pakiramdam na iyon kapag ang mga taong isinilang at pinalaki mo ay tinalikuran ka sa oras ng iyong pinakamalaking pangangailangan. Ang sakit ay hindi basta-basta naghihilom. Kung ganun po, bakit hindi ninyo sinabi kay Angela na nailipat ninyo na ang lupa sa kanya? Karapatan ninyo naman po iyon. Umiling siya. Isang malakas na iling na para bang gustong itaboy ang lahat ng kahihiyan. Hindi namin masabi, doktora. Kapag nalaman niya, iiyak yun ng husto. Mahal na mahal niya kami. Ayaw niyang maging dahilan ng pag-aaway namin ng mga kapatid niya. Nag-atubili siya. At natatakot kami na kapag nalaman ng 3, baka magwala sila at tuluyan nang masira ang pamilya. Nanginig ang lalamunan ko. 2 matanda na inalay ang buong buhay para sa mga anak. Pero sa huli, sila pa rin ang nanginginig na nag-iingat sa bawat piraso ng kapayapaan sa pamilya. Na parang humahawak ng babasaging bagay na anumang oras ay maaring mabasag. Sa loob po ng 7 taon, hindi po ba sila naghinala? Marahan siyang tumango. Naghihinala nitong mga huling araw. Tanong sila ng tanong kung nasaan ang titulo. Gusto raw nilang itago para maalagaan kami. Ngumiti siya ng malungkot. Pero alam mo na, doktora, ang inaalagaan nila ay ang sarili nila. Nagpatuloy siya. Tuwing nagtatanong sila, nagkukunwari ang asawa ko na nakalimutan na. Naulyanin na. Ako naman, sinasabi kong ipinatago ko sa isang kakilala. Tumingin siya sa akin. Pero sa tingin mo ba, naniniwala sila? Kumunot ang noo ko. Sigurado pong hindi. Tumango siya. Oo, hindi sila naniniwala. Nitong mga nakaraang buwan,
Palihim silang pumapasok sa kwarto namin para maghanap. May isang beses na nahuli ko sila, pero nagpanggap akong walang nakita. Takot na lumaki pa ang gulo. Huminto siya. Nanginginig ang boses. Humikbi siya. At yung araw na iniwan nila kami sa daan, hindi yun nagkataon lang, Doktora Elena. Kinilabutan ako. Anong ibig niyong sabihin, Lola? Lumingon siya. Dadalhin daw talaga nila kami sa home for the aged. Pero ang lugar na yun, napakalayo. Sobrang layo na. Kapag iniwan mo ang magulang mo roon, hindi mo na babalikan. Huminga ako ng malalim. Pero bakit po nila gagawin yun? Bumulong siya. Sabi nila, hadlang daw kami sa kinabukasan nila. Matatanda na raw kami. Walang silbi. Gusto na raw nilang i-liquidate ang mga ari-arian para mapaghatian na. Tumingin siya sa sahig. Hindi nila alam na hindi na sa amin nakapangalan ang lupa. Bumuntong hininga ako. Isang kwento na sa pakikinig pa lang ay masakit na. Paano pa kaya ang mabuhay kasama nito sa loob ng 7 taon? Tumingin ako sa kanya. Lola, gusto niyo po bang ipaalam ko kay Angela? Malaking bagay po ito. Sa tingin ko kailangan niyang malaman. Mabilis siyang umiling. Ang mga mata ay puno ng takot na parang isang bata. Huwag, Hija. Mag-aalala yun ng sobra. Kapag nalaman niya, iiwan niya ang lahat para umuwi. Ayaw naming mahirapan pa siya. Hindi na ako nagsalita. Hindi dahil wala akong masabi, kundi dahil ang isip ko ay gulong-gulo. Naintindihan kong hindi na ito personal na problema lang nila. At bilang isang taong nakasaksi na ng maraming trahedya, alam kong ang mga ganitong katotohanan ay sasabog din sa huli. Nagpasya akong ibahin ang usapan. Sigurado pong babalik ang 3 ninyong anak para hanapin kayo. Bumuntong hininga si Aling Lita. Hinila niya ang kumot na para bang gustong itago ang takot. Hija, kapag bumalik sila, baka hindi na kami sumama. Takot na kami. Sa bahay na yun, sa mga tingin nilang parang pabigat kami. Sa bawat salitang parang patalim. Nang marinig ko iyon, kumirot ang puso ko. Bakit ganito kaaba ang buhay ng 2 matandang ito? Sa huli, sinabi ko na lang, huwag po kayong mag-alala. Sa ngayon, dito po muna kayo sa akin. Ligtas po kayo rito. Anuman ang mangyari, tutulungan ko po kayo. Matagal niya akong tinitigan. Saka marahang tumango. Hindi isang tango ng buong pagtitiwala, kundi isang tango ng isang taong nakahanap ng huling salbabida sa gitna ng karagatan. Nang gabing iyon, habang nakatingin ako sa madilim na langit, walang mga bituin. Isang makapal na kadiliman na tila nagbabadya ng mga darating na unos. At alam ko, mula sa sandaling huminto ako sa gitna ng tirik na araw, wala na akong atrasan. Pinili ako ng kwentong ito. Kinaumagahan, pagbukas ko pa lang ng pinto ng aking opisina, nakarinig ako ng ingay sa labas. Isang makintab na itim na kotse ang huminto sa gate. Sa itsura pa lang ng sasakyan, alam kong may kaya ang mga sakay nito. Agad na nagsalita ang aking kutob. May dumating na mula sa pamilya ng mag-akipa na ikaawo. 3 tao ang bumaba. Nangunguna ang isang lalaking nasa 50 anyos, mukhang matagumpay. Nakaputing polo at mamahaling kurbata. Ang kanyang mukha ay seryoso. Pero isang pilit na seryosong anyo na tila may itinatagong kung ano. Sa tabi niya ay isang babaeng nasa 40. Makapal ang makeup at may dalang branded na bag. Ang huli ay isang lalaking mas pandak at mukhang mainitin ang ulo. Pinagmasdan ko sila. Isang tingin lang ay sapat na para makilala ko sila. Ang 3 nakatatandang anak na binanggit ni Aling Lita. Sina Marco, Miguel,
at Melissa. Pagpasok nila, ngumiti sa akin si Marco, ang panganay. Isang magalang ngunit malamig ng ngiti. Magandang umaga, Doktora Elena. Nabalitaan naming nandito ang nanay at tatay kaya dinalaw namin. Sinagot ko siya ng isang formal na ngiti. Kahit inaasahan ko na ang kanilang ugali, hindi ko inakalang ang kanyang kahinahunan ay magdudulot ng ganitong kaba. Nagpapahinga po sila sa loob. Kailangan pa po nila ng karagdagang obserbasyon. Sumabat si Melissa. Pero mga anak kami, wala kang karapatang pigilan sila rito. Kung gusto na naming iuwi, pinanatili ko ang mahinahong boses. Wala po akong pinipigilan. Ngunit ang mag-asawa ay dumanas ng dehydration at matinding pagod. Hindi sila maaaring umuwi agad. Kailangan silang i-monitor. Tiningnan ako ni Miguel mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pagdududa. Alam mo ba, alam mo ba kung bakit nasa kalsada ang mga magulang namin, doktora? Sigurado akong mali ang lahat ng ikinuwento nila sa'yo. Tinitigan ko siya sa mata. Ang katotohanang iniwan sila sa gitna ng daan ay personal kong nasaksihan. Natigilan silang tatlo. Nagbago ang kulay sa mukha ni Marco. Nagkunwaring nasasaktan si Melissa. Anong ibig mong sabihin, doktora? Dinala namin sila para tingnan ang isang nursing home dahil natatakot kaming baka madapa sila sa bahay. Makakalimutin na si nanay at si tatay naman ay madaling himatayin. Nag-aalala lang kami. Sa tono pa lang ng pananalita niya, alam kong handa na ang kanilang kwento. Ang mga salita nila ay hindi para magpaliwanag, kundi para takasan ang responsibilidad. Sumagot ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyari bago iyon. Pero nasaksihan ko silang nakatayo sa gitna ng 40 digre na init. Walang sumusuporta, walang nag-aalaga, walang kahit isang patak ng tubig. Kung hindi ako huminto, marahil ay wala na silang lakas para tumayo. Biglang lumamig ang hangin sa silid. Ngumisi si Miguel. Ang ibig mong sabihin, inabandon na namin sila. Pinanatili ko ang kalma. Ang ibig kong sabihin, ang katotohanan ay nasa harapan na nating lahat. Nasa sa inyo na kung paano ninyo ito ipapaliwanag. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa kanila. Ngunit ang katahimikan ay hindi dahil sa hiya. Ito ay ang katahimikan ng isang mabangis na hayop na nag-iisip kung aatake ba o hindi. Ilang sandali pa, ibinalik ni Marco ang kanyang magalang na anyo. Sige, kung ganoon, hayaan mo kaming makita sila saglit. At pagkatapos ay iuuwi na namin sila. Tumango ako at dinala sila sa silid. Pagkakita pa lang sa kanila, nagulat si Aling Lita. Si Mang Nestor naman ay biglang napabangon at sa isang reflex, lalong hinigpitan ang yakap sa kanyang plastic bag. Walang sino man sa tatlo ang nakapansin sa takot na iyon. Nagkunwaring nag-aalala si Melissa. Naku, nanay, bakit po kayo nagkaganyan? Bakit hindi nyo kami tinawagan? Ang tanong na yon ay halos magpatawa sa akin. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil sa kalupitan ng pagiging absurdo nito. Yumuko si Aling Lita, hindi makatingin sa anak. Nang hawakan ni Marco ang kanyang kamay, bigla niya itong binawi. Ang isang ina ay kayang tiisin ang sakit at hirap, pero hindi kayang itago ang takot sa taong nanakit sa kanya. Si Miguel naman ay palingalinga na para bang may hinahanap. Nakilala ko ang tingin na iyon. Ang tingin ng isang taong hinahanap ang tunay niyang pakay. At nagtanong siya, Nanay, nasaan na ang titulo ng lupa sa Bukirin? Saan niyo itinago?
Ibigay niyo na sa amin para maasikaso na namin sa munisipyo. Namutla si Aling Lita. Ang tanong ay tumama sa pinakamasakit na bahagi. Pinanood ko silang mabuti. Ang isang normal na anak, kapag dumadalaw ay magtatanong, "Saan po masakit, nanay? Ano po ang kailangan ninyo?" Pero sila, ang tinanong nila ay ang tanging bagay na mahalaga sa kanila, ang lupa. Sumingit ako. Miguel, sa ngayon, mas mabuting hayaan muna nating magpahinga ang mag-asawa. Mahina pa sila. Hinarap ako ni Miguel. Ang boses ay nagbabanta. Ito ay usapin ng pamilya namin, hindi sa'yo, doktora. Inilagay ni Marco ang kamay sa balikat ng kapatid. Pinatatahimik ito, saka bumaling sa akin. Doktora Elena, salamat sa pag-aalaga sa mga magulang namin. Pero kami na ang bahala sa usapin ng lupa. Sana ay huwag ka nang makialam. Ang pangungusap na yon ay hindi na pasasalamat, kundi isang babala. Naintindihan kong ang pagdating nila ngayon ay hindi para sunduin ang kanilang mga magulang, kundi para alamin kung nabunyag na ba ang sikreto ng lupain. Ang plastic bag sa kamay ni Mang Nestor ay bahagyang nanginig. Kitang-kita kong pilit niya itong itinatago sa paningin ng kanyang mga anak. At sa sandaling iyon, naramdaman kong ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. Ang tensyon sa silid ay halos masasalat. Pinanood ko ang tatlong anak na nakapalibot sa kama. Habang tinitingnan ko sila, lalo kong naiintindihan kung bakit ganito na lang ang takot ng mag-asawa. Si Marco ay nanatiling magalang, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa plastic bag na hawak ni Mang Nestor. Hindi maitago sa tingin niya ang pagdududa at pagkainip. Si Miguel naman ay halatang halata ang pagkainip at ang kanyang paa ay walang tigil sa pagtapik sa sahig. Si Melissa, si Melissa ay nakakrus ang mga braso. Ang tingin ay puno ng panghuhusga na parabang nasa harap siya ng mga nagkasala. Alam kong sa isang maliit na pagkakamali, malalagay sa panganib ang mag-asumbaban kang nanginginig na nagsalita si Mang Nestor. Ayaw, ayaw naming umuwi. Sa ibang araw na lang, agad na sumagot. Magot si Melissa ng pabalang. Bakit kayo dito titira? Uuwi kayo sa amin. Mas aalagaan namin kayo kaysa sa ibang tao. Ang diin sa salitang ibang tao ay malinaw na patama sa akin. Hindi ako nagalit. Naawa lang ako sa paraan ng paggamit nila ng salitang pamilya. Habang ang kanilang mga kilos ay puro kawalang malasakit. Lumapit si Miguel sa kanyang ama. Tatay, ibigay niyo sa amin yang supot. Titingnan namin kung anong laman. Nag-aalala kami sa inyo. Tapos may itinatago kayo? Ito, lalong hinigpitan ni Mang Nestor ang hawak sa supot. Ang kanyang katawan ay napakaliit na pakiramdam ko'y sa isang hila lang nila ay matatanggal na siya sa kama. Namutla ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasindak na hindi ko pa nakita mula nang makilala ko siya. Humarang ako sa paanan ng kama. Miguel, huwag mong takutin ang tatay mo. Mahina pa siya. Tiningnan ako ni Miguel na para bang gusto niya akong sunugin sa kanyang tingin. Umalis ka dyan, doktora. Kakausapin ko ang mga magulang ko. Nanatili akong nakatayo. Sumabat si Melissa. Doktora Elena, huwag mong isipin na dahil nakita mo sila sa daan ay may karapatan ka ng kumampi. Nag-aalala kami sa kanila. Hindi mo alam yun. Sumagot ako. Mas kalmado pa sa inaasahan ko. Wala akong kinakampihan. Pinoprotektahan ko lang ang mga pasyente ko. Sila ay nasa ilalim ng matinding psychological stress. Hindi ninyo sila maaaring pilitin. Sa puntong iyon, nagbago ng tono si Marco.
Doktora, nagkakamali ka ng akala. Gusto lang naming umuwi sila. Naging abala lang kami sa trabaho. Kaya medyo nagmamadali kami. Pero mahal namin sila. Tiningnan ko siya sa mata. Hindi iyon ang tingin ng isang taong nagsasabi ng totoo. Iyon ay ang tingin ng isang taong nagkakalkula. Yumuko siya malapit sa kama at kinausap si Mang Nestor. Tatay, alam naming pagod kayo. Pasensya na kung napalakas ang boses namin kanina. Pero hayaan ninyo nang kami ang mag-asikaso ng lupa. Matatanda na kayo. Hindi na kayo sanay sa mga papeles. Baka magkamali kayo. Kami rin ang mahihirapan. Ang huling pangungusap ang pinakasusi. Hindi siya nangumusta. Hindi nagtanong kung saan masakit. Lupa lang ang binanggit niya. Paulit-ulit na umiling si Mang Nestor. Humihina na ang paghinga. Hindi ko ibibigay. Nawalan ng pasensya si Miguel. Lumapit siya at akmang hahablutin ang supot. Ang aking reaksyon ay mas mabilis pa sa aking inaasahan. Hinawakan ko ang kanyang braso bago pa man ito dumapo sa supot. Ang boses ko'y matigas. Miguel, ang ginagawa mo ay panghihimasok sa pasyente. Kung magpapatuloy ka, mapipilitan akong tumawag ng pulis. Binawi niya ang kanyang kamay na parang nakuryente. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng galit na nakatutok sa akin. Tumawa ng mapanlait si Melissa. Nako, ang mga doktor ngayon, nananakot na. Usaping pamilya, ipupulis. Hindi ako umatras. Kung gusto ninyong alagaan ang mga magulang ninyo, tutulungan ko kayo. Pero kung gagamit kayo ng salita o gawa para saktan sila, hindi na iyan usaping pamilya. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na tumutok sa akin ang kanilang mga mata. Walang nagsalita, pero pakiramdam ko'y nasa pulko ang isang sensitibong ugat na ayaw nilang mapakialaman. Ilang minuto pa, nagbago ng taktika si Marco. Sige na nga, kung yan ang sabi mo, doktora, hindi na namin pipilitin. Pero babalik kami mamayang hapon para sunduin sila. Sana ay makipagtulungan ka. Tumango ako, kahit na nagsisimula na akong kabahan. Susuriin ko ulit ang kalagayan nila mamayang hapon. Iyon lang ang tanging paraan para mapatagal ang oras. Tumango si Marco at bumaling sa kanyang mga magulang. Nanay, tatay, magpahinga na po kayo. Babalikan namin kayo. Ngunit nang ilagay niya ang kamay sa balikat ni Aling Lita, bigla itong umurong na parang isang takot na ibon. Ang pag-urong na iyon ay hindi nakaligtas sa aking paningin at hindi rin sa kanila. Isang mapait na ekspresyon ang gumuhit sa mukha ni Melissa. Umalis silang tatlo. Mabilis ang lakad na para bang ayaw nang huminga pa sa mabigat na hangin sa loob ng silid. Ngunit ang pinaka nag-aalala sa akin ay nang palabas na sila. Lumingon si Miguel at tiningnan ako. Ang tingin na iyon ay isang malinaw na pagbabanta. Nang sumarado ang pinto, huminga ng malalim si Aling Lita. Doktora, wag na niyo po kaming pauuwiin. Parang awa niyo na. Lalong hinigpitan ni Mang Nestor ang hawak sa supot. Namumula ang mga mata. Kung babalik sila, baka hindi na namin kayanin. Umupo ako sa tabi nila. Ipinatong ang kamay ko sa kanila. Kalma lang po. Gagawa po ako ng paraan. Hindi po kayo nag-iisa. Ngunit sa loob-loob ko, isang mabigat na kutob ang dumadagan. Ang hapong sinasabi nilang pagbabalik ay tiyak na hindi magiging simple. At kung mabubunyag ang katotohanan tungkol sa titulo ng lupa bago pa ako makahanap ng solusyon, malalagay sa tunay na panganib ang mag-asawa. Nanatili ako sa health center hanggang tanghali. Kahit hindi ko yon duty.
May kung anong nag-uudyok sa akin na manatili, na para bang sa isang saglit na pag-alis ko, may mahalagang mangyayari. Ang mag-abawawa ay hindi mahimbing ang tulog. Ang kanilang mahinang paghinga ay sumasabay sa paikot-ikot na electric fan. Bandang 11:00, nag-vibrate ang telepono ko. Isang video call mula sa isang international number. Sa screen lumitaw ang pangalang Angela, Japan. Natigilan ako. Lahat ng kaba sa aking dibdib ay biglang umigting. Patay, bulong ko sa sarili. Malinaw na ayaw ni Aling Lita na malaman ng bunso ang nangyari. Ngunit ngayong nakikita ko ang pangalan sa screen, alam kong hindi ko na ito matatakasan. May dahilan kung bakit tumatawag si Angela ngayon at hindi ito isang ordinaryong pangungumusta. Lumabas ako sa hallway para hindi magising ang mag-akuwa. Saka ko sinagot ang tawag. Lumitaw sa screen ang muka ng isang babaeng nasa 30 anyos. Sunog ang balat sa araw. May pangingitim sa ilalim ng mata. Ngunit ang kanyang tingin ay puno ng determinasyon ng isang taong masipag at laging iniisip ang pamilya. Nanginginig ang kanyang boses. Kayo po ba si Doktora Elena? Kayo po ba yung tumulong sa nanay at tatay ko sa kalsada? Ang pambungad na tanong na iyon ay nagpatigil sa akin. Paano niya nalaman? Wala namang telepono ang mag-asawa. At imposibleng ang tatlong kapatid ang nagsabi. O baka pinanatili ko ang kalmadong boses. Paano mo nalaman? Lumunok si Angela. Mabilis ang paghinga na para bang katatapos lang tumakbo. May isang residente po na nag-video noong inaalalayan niyo sila papasok sa health center. In-upload po sa social media. Nakita ko po agad ang nanay at tatay. Nanikip ang dibdib ko. Ang kwento pala ng pag-abandona sa kanila ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa inaasahan ko. Isang maikling video clip lang ay sapat na para magulantang ang publiko. Natuwa ako at kasabay nito ay nag-alala. Natuwa dahil nalaman na ng bunso ang totoo. Nag-alala dahil kapag nalaman ng tatlong kapatid na kumalat na ang video, tiyak na magagalit sila. Nabasag ang boses ni Angela. Doktora, kamusta po sila? May nanakit po ba sa kanila? Nagpapaalam na po ako sa amo ko para makapag-book na ng flight pa uwi. Agad ko siyang pinakalma. Angela, huminahon ka. Ligtas sila rito. Pero may gusto akong itanong sa'yo. Huminga ako ng malalim. Alam mo ba kung sino sa pamilya nyo ang nagdala sa kanila roon at iniwan sila? Nanahimik si Angela. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, kinagat niya ang kanyang labi. Nahuhulaan ko na po, doktora. Hindi na kailangang sabihin. Ang sakit ay malinaw sa kanyang mga mata. Hindi na kailangan ng paliwanag. Alam kong marami na ring tiniis ang bunsong ito. Nagpatuloy siya. Ginawa lang po nila yan dahil sa lupa. Buong buhay ko. Hindi ako humingi ng kahit ano sa kanila. Lalo na sa lupa. Ayaw kong makialam dahil mahal ko sila. Kahit anong ibigay nila, hindi ko tatanggapin. Pero lagi nilang iniisip na may interes ako. Bumuntong hininga ako. Ang mga simpleng kwento ng pamilya, minsan, ay ang pinakamasasakit na trahedya. Nagpasya akong magtanong pa. Angela, alam mo ba kung kanino nakapangalan ang bukirin? Natigilan si Angela. Nanlaki ang mga mata. Doktora, bakit po ninyo naitanong? Huwag niyo pong sabihing, mahina akong sinabi. Hindi ko maaaring pangunahan ang mga magulang mo. Pero marahil, kailangan mong malaman na takot sila ngayon. Kinagat ni Angela ang kanyang labi hanggang sa halos magdugo. Nabasag ang kanyang boses. Noong inilipat po nila ang pangalan ng lupa sa akin, ilang araw po akong umiyak. Natakot ako na baka malaman ng mga kapatid ko.
Nangako po ako sa kanila na hindi ko sasabihin kanino man. Tumingin siya sa akin. Doktora, parang awa niyo na. Huwag niyo pong sasabihin bago ako makauwi. Ayokong mapahamak sila. Natahimik ako. Tumango ako. Isang simpleng tango na naglalaman ng isang komplikado at mapait na katotohanan. Nagpatuloy si Angela. Doktora Elena, nakikiusap po ako. Ingatan niyo po sila. Huwag niyo pong hahayaang makuha sila ng mga kapatid ko. Lalo na si Kuya Miguel. Mainitin po ang ulo noon. Kapag nalaman niya ang tungkol sa lupa, baka saktan niya sila. Nang marinig ko iyon, kinilabutan ako. Ang takot ni Angela ay hindi imahinasyon. Ito ay takot na isinilang mula sa mga taon ng karanasan. Makakaasa ka, Angela. Hahanap ako ng paraan para manatili sila rito hanggang sa pagbabalik mo. Pero kailan ka makakauwi? Pinunasan ni Angela ang kanyang luha. Nagbubuk na po ako ng pinakamaagang flight. Sa linggo po, darating na ako. Nagulat ako. Miyerkules pa lang ngayon. May 3 araw pa. Nabasag ulit ang boses ni Angela. Sinubukan ko pong mag-rebook. Pero wala na pong mas maaga. Doktora, kakayanin po ba nila hanggang doon? Huminga ako ng malalim. Gagawin ko ang lahat. Pero maghanda ka. Kaninang umaga, pumunta na rito ang 3 mong kapatid. Namutla ang mukha ni Angela. Diyos ko po. Doktora, ingatan niyo po sila. Huwag niyo pong hahayaang makuha nila yung mga papeles. Nagmamakaawa po ako. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Napakalaki ng responsibilidad na ito. Pangako, pero mangako ka rin sa akin. Pag uwi mo, hindi ka na mananahimik. Lumagpas na sa limitasyon ang lahat. Matigas na tumango si Angela. Ngayon, doktora, basta't ligtas lang sila, haharapin ko ang lahat. Nagtapos ang tawag. Nakatayo ako sa hallway, nakatingin sa langit. Ang mga ulap ay kumapal at bumaba, parang isang madilim na kumot. Uulan na. At alam kong hindi lang ulan ang darating. Isang mas malaking bagyo, ang bagyo ng katotohanan, ay namumuo na. Naghihintay ng araw para wasakin ang pamilyang iyon. Matapos ang tawag kay Angela, bumalik ako sa silid. Hindi pa rin gising ang mag-asawa, pero mas maaliwalas na ang kanilang mga mukha. Umupo ako sa silya sa tabi ng kama. Pinagmasdan ang 2 matandang nakabaluktot sa ilalim ng manipis na kumot. Pakiramdam ko'y may isang hindi nakikitang lubid na humihigpit sa aking puso. Hindi ito ang unang beses na nakakita ako ng sirang pamilya. Ngunit ang makita ang 2 matandang buong buhay na naghirap na matakot sa sarili nilang mga anak. Ito ay isang imahe na hindi basta-basta mabubura. Bandang 1:00 ng hapon, nagsimulang dumilim ang langit. Ang hangin ay lumakas. At ang mga bintana ay nagsimulang umalog. Papunta na sana ako sa pharmacy nang may narinig akong bulong sa aking likuran. Doktora, wag mo kaming pauuwiin. Lumingon ako. Gising na si Mang Nestor. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at namumula. Ang plastic bag ay nasa kamay pa rin niya. Ang mga daliri nanginginig, ngunit mahigpit ang kapit. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Lolo, kumalma po kayo. Walang kukuha sa inyo. Lumunok siya. Putol-putol ang boses. Sila, kapag nalaman nila to, papatayin nila kami. Ipinatong ko ang kamay ko sa kanyang balikat. Lolo, huwag po kayong mag-alala. Alam ko na po ang kwento. Nanginginig siyang tumingala. Si Angela, sinabi mo na sa kanya? Hindi pa po. Pero alam na niyang iniwan kayo sa daan. Nag-aalala siya. Bigla siyang umiyak. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang kulubot na mukha.
na parang maliliit na sapa na naipon sa mga siwang ng bato. Si Angela, siya ang pinakamahirap pero siya ang pinaka nag-aalala sa amin. Nabubuhay kami hanggang ngayon dahil sa kanya. Mahina akong sinabi, nagbubuk na po siya ng flight. Sa linggo, darating na siya. Yumuko siya, patuloy ang pag-agos ng luha. Maya-maya, nagsalita siya. Ang boses ay garalgal, ngunit puno ng determinasyon. Doktora, maaari mo bang itago itong supot para sa akin? Mahina na ako. Baka agawin nila. Natigilan ako. Naintindihan kong hindi na ito simpleng bagay. Ang supot na iyon ay hindi lang titulo. Ito ang buong katotohanan na hindi dapat malaman ng kanyang mga anak. Marahan akong umiling. Lolo, mas mabuting nasa inyo po yan. Baka maghinala sila kung makitang nasa akin. At saka, habang nandito kayo, hindi sila maglalakas loob na gumawa ng masama. Tumingin siya sa akin. Ang mga matay namumula. Natatakot akong agawin nila. Pinakalma ko siya. Nandito po ako. Hindi ko hahayaang may dumampi sa supot na yan. Marahang tumango si Mang Nestor. Sa sandaling iyon, nakita ko ang buong pagtitiwala sa mga mata ng isang ama. Isang taong wala ng lakas na lumaban. At ang tanging pag-asa ay nakasalalay sa isang estrangherong walang kaugnayan sa kanilang pamilya. Nang hapon na iyon, bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng patak sa yero ay nakakabingi. Ang ulan ay sobrang lakas na halos hindi mo na makita ang taong ilang metro lang ang layo. At sa eksaktong sandaling iyon, tumunog ang telepono sa resepsyon. Sinagot ko ito. Isang malamig na boses ng lalaki ang narinig ko. Doktora Elena, kami ang pamilya ni na Nestor at Lita. Susunduin na namin sila. Nakilala ko agad ang boses ni Marco. Sumagot ako. Napakalakas po ng ulan at mahina pa rin sila. Iminumungkahi kong dito na muna sila magpalipas ng gabi. Pinutol niya ako. Ang boses ay bumaba at puno ng pagbabanta. Doktora, uulitin ko. Susunduin namin sila. Hinawakan ko ng mahigpit ang telepono. Ilan kaya ang mga anak na gustong sunduin ang kanilang magulang pero ang boses ay walang bahid ng pagmamahal. Pinanatili ko ang kalma. Kung ganoon, pumunta po kayo rito para maipaliwanag ko ang kanilang kondisyon. Ibinaba niya ang telepono ng walang paalam. Mabilis akong bumalik sa silid. Kinakabahan. Sinabi ko sa mag-asawa, mukhang papunta na sila. Huwag po kayong mag-alala. Mananatili ako sa labas ng pinto. Humagulgol si Aling Lita. Doktora, huwag mo kaming ipakuha sa kanila. Natatakot kami. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Walang makakakuha sa inyo kung ayaw ninyo. Pangako. Eksakto sa sandaling iyon. Isang malakas na preno ng sasakyan ang narinig sa labas. Nagulat ang lahat. Sumilip ako sa bintanang nababalot ng hamog ng ulan. 3 tao ang tumatakbo papasok. Walang payong, walang kapote. Dumating sila na parang bagyo. Nangunguna si Miguel. Galit na galit ang muka. Sumusunod sina Melissa at Marco. Huminga ako ng malalim. Alam kong hindi na maiiwasan ang komprontasyon ngayon. Biglang bumukas ang pinto. Napakalakas na halos tumama sa pader. Pumasok si Miguel at sumigaw. Doktora, tumabi ka. Iuuwi na namin sila. Ayaw na naming magsalita pa. Tumingin si Melissa sa paligid. At ang kanyang mga mata ay napako sa plastic bag na hawak ni Mang Nestor. Tatay, anong laman yan? Ang boses niya ay matalas na parang kutsilyo. Nanginginig na niyakap ni Mang Nestor ang supot. Lumapit si Melissa. Anong itinatago niyo sa amin? Ibigay niyo yan. Agad akong humarang.
Hindi ninyo sila maaaring pilitin. Mahina pa sila. Sumigaw si Miguel. Hindi sila mahina. Nag-iinarte lang sila. Ibigay nyo yang supot. Sumigaw sa takot si Aling Lita. Wag, wag. Hindi yan para sa inyo. Ang silid ay parang sumabog. Sa labas, malakas ang ulan. Sa loob, sigawan, iyakan, at mabibigat na paghinga. At sa sandaling sumugod si Miguel papunta sa kama, alam kong narating na namin ang dulo. Sa sandaling sumugod si Miguel patungo sa kama, ang maliit na silid ay tila lumiit pa. Ang hangin ay sobrang bigat na para bang masasapul mo ang tensyon na kumukulo sa iyong harapan. Ang anino niya ay bumalot sa dalawang matanda, puno ng pagbabanta at galit. Hindi na ako nakapag-isip. Kumilos ako ayon sa aking instinct. Humarang ako sa harap ni Mang Nestor. Miguel, tumigil ka. Lumayo ka. Ngunit halos wala na siya sa sarili. Namumula, mumula ang kanyang mukha. Nakakuyom ang mga kamao. At ang kanyang mga mata ay nakatutok sa iisang bagay, ang plastic bag. Doktora, umalis ka dyan. Pamilya ko to. Nanatili akong nakatayo, bahagyang nanginginig. Ngunit pinanatiling kalmado ang boses. Pamilya mo nga nga, pero nangyayari ito sa mga pasyente ko. Ako ang doktor na responsable sa kanila. Isang hakbang mo pa, tatawag ako ng pulis. Sa sandaling iyon, tumigil ang mga mata ni Miguel sa aking mukha, na para bang tinitimbang kung itutulak niya ba ako o hindi. Sa labas, patuloy ang paghampas ng ulan sa bintana, na tila nag-uudyok sa kanya na bilisan. Gulat na gulat. Si Aling Lita. Hinila ang kumot. Doktora, tulungan mo kami. Isang inang mahigit 70 anyos na nagmamakaawa sa isang estranghero para iligtas siya sa sarili niyang anak. Kahit sino'y masasaktan. Lalong nagalit si Melissa. Lumapit siya. Hoy! Anong isinubo mo sa mga magulang namin? Ha? Hindi naman sila ganyan dati. Tinitigan ko siya sa mata. Wala akong isinubo kanino man. Ang nakikita ko lang ay ang paraan ng pagtrato ninyo sa kanila. Pananakot, pamimilit, panggigipit. Tumawa si Melissa. Ang mga matatanda, magaling umarte, doktora. Ulyanin na sila. Kung ano-ano ang sinasabi, huwag kang maniwala. Ang mga salitang iyon ay umabot sa aking hangganan. Kakatapos lang masuweruhan ni Lola at hindi stable ang blood pressure ni Lolo. Hindi sila umaarte. Pagod na pagod sila at takot na takot. Sakto sa sandaling iyon, isang malakas na kulog ang yumanig sa kalangitan. Ang tunog ay parang tambol ng digmaan. Nagbabadya ng isang malaking pagsabog. Mula kanina, tahimik lang si Marco. Ngunit ngayon, lumapit siya. Walang galit, walang sigaw. Ang ganitong klaseng kahinahunan ang mas nakakatakot. Sinabi niya, sige, ako na ang kakausap sa doktora. Tinitigan ko siya. Sabi nila, si Marco raw, ang pinakadesente sa magkakapatid. Pero mula kanina, naintindihan kong ang pagiging desente niya ay isang maskara lamang. Dahan-dahan siyang nagsalita. Doktora Elena, alam kong mabuti ang intensyon mo. Pero ginagawa mong komplikado ang lahat. Ang mga magulang namin ay matatanda na. Madaling mataranta. Maaari silang magsabi ng mga bagay na hindi totoo. Agad akong sumagot. Hindi sila takot sa akin. Takot sila sa inyo. Ngumiti si Marco. Ngumiti si Marco. Isang ngiti
na nagpanlamig sa aking dugo. Doktora, bata ka pa. Hindi mo naiintindihan kung gaano kakomplikado ang pamilya. Matatanda na sila. Hindi na malinaw ang isip. Kung ano man ang sabihin nila, huwag mong paniwalaan. Ibigay mo na lang sila sa amin. Diretsahan kong tinanong, para saan? Ang tanong na iyon ay nagpatigil sa kanya. Isang segundo lang, pero sapat na para makita ko ang katotohanan sa kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang labi para iuwi. Ang lugar ng mga magulang ay sa tabi ng mga anak. Agad kong sinagot, kapag gusto na nilang umuwi, pauuwiin ko sila. Pero sa ngayon, ayaw nila. Ang pangungusap na yon ay nagpatigil sa kanilang tatlo. Sumigaw si Miguel. Sila ang magulang namin. Hindi mo sila magulang. Humagulgol si Aling Lita. Doktora, huwag mo kaming ipakuha sa kanila. Ipinatong ko ang kamay ko sa balikat niya. Nandito po ako. Proprotektahan ko po kayo. Iyon na ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Sinuntok ni Miguel ang gilid ng kama. Sige, gusto mong idaan sa batas, ha? Tatawag ako ng pulis para malaman natin kung sino ang may karapatang magdesisyon. Tumango ako. Sige, mas mabuti. Para direktang matanong sila. At ang medical records nila ang magpapatunay na hindi nila kaya ang ganitong stress. Natigilan si Miguel. Hindi nila inaasahan na handa akong tumawag ng pulis. Hinila siya ni Melissa. Tama na iyan. Huwag mo nang patulan niyang doktora na yan. Iuwi na natin sila para matanong kung anong tinatago nila. Ang mga salitang iyon ay nagpabangon kay Mang Nestor. Ayoko. Ayoko nang umuwi. Namutla ang kanyang mukha at nanginginig ng husto ang mga kamay. Nakita ko agad na tumataas ang kanyang blood pressure. Lumabas na kayo! Aatakihin na si Lolo! Pero sumugod pa rin si Miguel. Tatay, bitawan mo yang supot. Sakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at may malalakas na yabag na pumasok. Isang boses ng lalaki ang sumigaw. Anong nangyayari dito, Doktora Elena? Lumingon ako. Ang security guard ng health center. Sumigaw ako, pigilan niyo sila! Pinipilit nila ang mga pasyente. Nagulat ang tatlong anak. Ang bagyo sa loob ng silid ay biglang napahinto. At sa eksaktong sandaling iyon, umikot ang mga pangyayari sa isang direksyon na walang sino man ang nakapaghanda. Biglang tumahimik ang silid. Ang pagdating ng security guard ay nagpatigil sa nag-aalab na tensyon. Kahit sa ilang saglit lang. Pero ilang saglit lang iyon. Lumingon si Miguel. Puno ng inis ang muka. Sino ka? Usapin to ng pamilya namin. Humarang ang guard sa pinto. Kalmado ngunit matatag ang boses. Ako ang security guard dito. Bawal ang nanggugulo rito. Lalo na sa mga pasyente. Ang simpleng pangungusap na yon ay sapat na para baguhin ang lahat. Sinamantala ko ang pagkakataon para alalayan si Mang Nestor na umupo. Hirap siyang huminga. Ang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Bumulong ako, Lolo, kalma lang po. Walang makakakuha ng supot na yan. Mahina siyang tumango. Pero, ang mga kamay niya ay mahigpit pa ring nakayakap sa supot. Sa kabilang banda, nakuha na ni Marco ang kanyang kahinahunan. Inayos niya ang kanyang damit at hinarap ang guard. Mali po ang iniisip ninyo, kuya. Kinakausap lang po namin ang aming mga magulang. Tiningnan ng guard ang buong silid. Ang tingin niya ay dumapo sa takot na mukha ni Aling Lita. Saka kay Mang Nestor. Sa huli, sinabi niya, sabi ni Doktora, ginigipit niyo sila. Ibig sabihin, may problema. Pakiusap, lumabas muna kayong tatlo. Tumawa ng mapakla si Melissa. Sino ka para paalisin kami? Magulang namin sila. Sumabat ako. At ito ay isang silid sa ospital.
Sila ay mga pasyenteng ginagamot. Kung magpapatuloy kayo, gagawa ako ng report. Walang nagsalita. Ang katahimikan ay parang isang lubid na malapit ng maputol. Biglang itinuro ni Miguel ang supot. Tatay, titulo ba yan ng lupa? Ang tanong ay parang isang batong ibinato sa tahimik na tubig. Lahat ay napatingin sa luma at gusot na plastic bag. Nanginginig si Mang Nestor. Hindi. Pero ang kanyang pag-iling ay masyadong mabilis. Masyadong puno ng takot. Agad itong napansin ni Melissa. Lumapit siya. Nagliliwanag ang mga mata. Anong itinatago niyo sa amin? Tatay, patingin kami. Humarang ako. Lumabas na kayo ngayon din. Ngunit sumigaw si Miguel. Tatay, nasaan na ang lupa sa bukirin? Ang tanong na iton ay parang patalim na pumunit sa katahimikan. Humagulgol si Aling Lita. Ang iyak ay parang sinasakal. Wala na. Wala na sa amin nakapangalan. Natigilan ang buong silid. Napahinto ang tatlong anak. Si Marco ang unang nagsalita. Ang boses ay mabagal ngunit malamig. Anong ibig mong sabihin, nanay? Nanginginig na tumingin si Aling Lita sa sahig. Nailipat na ang pangalan ng lupa. Halos sumigaw si Melissa. Kanino? Isang mahabang katahimikan. Ang pinakamabigat na mga segundo. At sinabi niya, sa isang boses na mahina, ngunit malinaw. Kay Angela, parang sumabog ang silid. Ano? Sigaw ni Miguel. Anong sinabi mo, nanay? Nailipat na kay Angela. Namula ang kanyang muka. Nakakuyom ang mga kamao. Kitang-kita ko ang mga ugat na lumitaw sa kanyang noo. Napaatras si Melissa na parang sinampal. Imposible. Nasa Japan si Angela. Paanong nakapirma yun? Paos na nagsalita si Mang Nestor. Noon pa, 7 taon na ang nakalipas. Ang mga salitang iyon ay parang isang martilyong bumagsak. Nanatiling tahimik si Marco, ngunit dumilim ang kanyang mga mata. Naintindihan ko agad, ang pinakapanganib sa kanila ay hindi si Miguel na sumisigaw, kundi ang taong nananahimik. Lumapit si Marco, ang boses ay bumaba. Tatay, ulitin mo nga ng malinaw. Tumango si Mang Nestor. Oo, nakapangalan na kay Angela. Sinuntok ni Miguel ang pader. Nababaliw na ba kayo? Ang lupang yun, kami ang nag-alaga ng ilang taon. Tapos ibibigay nyo lahat sa kanya. Humikbi si Aling Lita. Iniligtas niya kami para hindi mawala ang lupa. Hindi kayo. Lalong bumigat ang hangin. Sa labas, lalong lumakas ang ulan. Umiling si Melissa, hindi makapaniwala. Ganyan ba kayo kapaborito sa kanya, nanay, tatay? Dahan-dahang nagsalita si Mang Nestor. Hindi paboritismo. Utang na loob. Ang mga salitang iyon ay isa na namang patalim na bumaon sa puso ng tatlong anak. Lumingon si Miguel at itinuro ako. Ikaw ang nag-udyok sa kanila na sabihin yan, di ba? Tumayo ako ng tuwid. Hindi. Ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas. Sa wakas, bumuntong hininga si Marco. Isang malamig na hininga. Tiningnan niya ang kanyang mga magulang at sinabi, sige, kung ganoon, sa ibang paraan tayo mag-uusap. Ang mga salitang iyon ay nagpanlamig sa aking gulugod dahil alam ko, hindi pa tapos ang kwento. Nagsisimula pa lang ito sa isang bagong, mas mapanganib na kabanata. Ang sinabi ni Marco ay nagpatahimik sa buong silid. Isang mabigat na katahimikan bago ang tunay na bagyo. Tinitigan ko siya. Sa kanyang mga mata, wala na ang pagiging magalang. Tanging pagkalkula na lang ang natira. Hindi pa rin humuhupa ang galit ni Miguel. Hinarap niya ang kanyang ama. Tatay, sabihin mo ang totoo.
Kailan nyo inilipat ang lupa kay Angela? Mabigat ang paghinga ni Mang Nestor, ngunit malinaw pa rin ang boses. 7 taon na, paulit-ulit na umiling si Melissa, na para bang sinusubukang itanggi ang katotohanan. Imposible, wala rito si Angela. Paanong nakapirma yun? Sumagot ako. Ang paglilipat ng pangalan ay maaaring gawin kahit wala ang taong paglilipatan sa pamamagitan ng Special Power of Attorney. Ito ay legal na proseso. Namutla si Melissa. Si Miguel naman ay ngumisi. Magaling. 7 taon nyo kaming niloko. Yumuko si Mang Nestor. Dahil puro lupa lang ang nasa isip ninyo. Ang sagot ay direkta at masakit. Lumapit si Miguel, ngunit agad na humarang ang security guard. Tumigil ka dyan. Hindi na siya lumapit pa. Tumingin sa akin si Marco. Doktora, mukhang narinig mo na ang buong kwento. Ito ay usapin ng pamilya. Iminumungkahi kong huwag ka nang makialam. Sumagot ako. Hindi ako nakikialam. Tinitiyak ko lang na ligtas ang mag-asawa. Ngumiti siya ng mapakla. Ligtas? Sa piling ng estranghero? Dahan-dahan kong sinabi. Sa lugar kung saan hindi sila pinipilit. Iyon ang kaligtasan. Dumilim ang tingin ni Marco. Ngunit hindi na siya nakipagtalo. Hinarap niya ang kanyang mga magulang. Talaga bang ito ang gusto ninyo, nanay, tatay? Ibigay ang lahat kay Angela? Tumango si Aling Lita habang dumadaloy ang luha. Si Angela, hindi kami iniwan. Ang mga salitang iyon ay isang hatol. Walang nagsalita sa 3 anak. Pagkatapos ng ilang sandali, tumawa si Miguel. Isang tuyong tawa. Sige. Kung ganoon, hintayin nating umuwi si Angela. Mag-usap tayo ng masinsinan. Narinig ko yon at kumirot ang puso ko. Alam kong hindi nila ito palalampasin. Tumalikod si Melissa. Kinuha ang kanyang bag. Malamig ang tingin. Tara na. Wala na tayong mapapala rito. Nanatili pa ng ilang segundo si Miguel. Tinitingnan ang kanyang mga magulang. Ang plastic bag. Saka ako. Ang boses niya ay mababa. Ngunit puno ng babala. Doktora, nakikialam ka sa hindi mo dapat pakialaman. Sumagot ako. Ginagawa ko lang ang tama. Ngumisi siya at umalis. Umalis silang 3. Ang mga yabag ay papalayo. Nang sumarado ang pinto, parang isang malaking bato ang naalis sa silid. Humagulgol si Aling Lita. Si Mang Nestor naman ay yumuko. Nanginginig pa rin ang mga kamay na hawak ang supot. Umupo ako sa tabi nila. Huwag po kayong mag-alala. Magkakaroon din po ng solusyon. Pero sa loob-loob ko, alam kong simula pa lang ito. Ang pinakamalaking bagyo ay parating pa lang. Makalipas ang 3 araw, linggo ng umaga, sumikat ang araw matapos ang ilang araw na pag-ulan. Habang tinitingnan ko ang mga medical records, may narinig akong humintong sasakyan. Isang puting taxi. Bumukas ang pinto at isang babae ang bumaba. Nakilala ko siya agad kahit hindi pa kami nagkikita. Si Angela. Hila-hila niya ang isang maliit na maleta. Ang damit ay may bahid pa ng pagod sa biyahe. Ngunit ang kanyang mga mata ay determinado. Pagpasok niya sa bakuran, halos tumakbo na siya. Hinahanap ko po ang nanay at tatay ko. Nandito po sila, di ba? Lumabas ako. Angela. Mabilis siyang tumango. At agad na bumuhos ang kanyang mga luha. Doktora Elena, nasaan po sila? Itinuro ko ang silid. Nasa loob. Tumakbo si Angela. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Aling Lita na nakaupo sa kama. Natigilan ang matanda. Angela, isang salita lang, pero naglalaman ng 7 taon ng pangungulila.
Yumakap si Angela sa kanyang ina. Nanay! Nagiyakan silang dalawa. Iyak na matagal ng kinimkim. Si Mang Nestor, na nasa kabilang kama, ay umiiyak din. Angela, anak, umuwi ka na. Lumuhod si Angela sa tabi ng kama. Hinawakan ang kamay ng ama. Tatay, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam na ginawa nila to sa inyo. Umiling si Mang Nestor. Hindi mo kasalanan, anak. Ang maliit na silid ay napuno ng iyakan. Ngunit hindi ito iyak ng kawalan ng pag-asa. Ito ay iyak ng muling pagsasama. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi nagtagal. 10 minuto lang ang lumipas. Ang pamilyar na tunog ng kotse ay narinig na naman. Sumilip ako sa bintana. Ang itim na sasakyan. Dumating na ang 3 kapatid. Marahil, nalaman nilang umuwi na si Angela. Naunang bumaba si Miguel. Mabilis at iritado ang lakad. Sumunod si Melissa. Seryoso ang mukha. At si Marco, mabagal pa rin. Ngunit mas matalim ang tingin kaysa dati. Dire-diretso silang pumasok na para bang alam na alam kung saan pupunta. Humarang ako sa pinto ng silid. Nang makita ako ni Miguel, ngumisi siya. Doktora, bibisitahin lang namin ang mga magulang namin. Nagpapahinga sila, sagot ko. Ngunit sumilip si Melissa at nakita si Angela na hawak ang kamay ng kanilang ina. Nagbago ang mukha niya. Angela. Tinulak niya ang pinto at pumasok ng walang paalam. Biglang tumigas ang hangin. Lumingon si Angela. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang mabigat na sandali kung saan ang 7 taong katahimikan ay sumabog. Naunang nagsalita si Miguel. Puno ng panunuya. Sa wakas, nagpakita ka rin, ha? Tumayo si Angela. Mas kalmado kaysa sa inaasahan ko. Umuwi ako para bisitahin sila. Ngumisi si Melissa. O para kunin ang lupa? Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal. Nanginginig si Aling Lita. Huwag niyong ganyanin ang kapatid niyo. Ngunit hindi tumigil si Melissa. Ang galing niyong magtago sa amin ng 7 taon. Tinitigan siya ni Angela. Wala akong tinago. Desisyon nila yan, hindi sa akin. Lumapit si Miguel at itinuro ang kapatid. Ang lupang yan, kami ang nag-alaga. Anong alam mo, Aber? Nasa Japan ka, hindi umatras si Angela. Ang alam ko kung sino ang nag-iwan sa kanila sa gitna ng daan. Natigilan ang lahat. Napahinto si Miguel. Namutla si Melissa. Dumilim ang mga mata ni Marco. Nagpatuloy si Angela. Akala nyo hindi ko alam? Nakita ng buong mundo yung video. Isang mahabang katahimikan. Biglang tumawa si Miguel. Oh, ano nang ngayon? Matatanda na sila. Dadalhin namin sa nursing home. Anong masama doon? Kinuyom ni Angela ang kanyang kamao. Dadalhin sa nursing home o iiwan sa gitna ng daan? Walang sumagot. Tiningnan ni Mang Nestor ang kanyang mga anak, ang mga matay puno ng kalungkutan. Hindi namin kailangan ng yaman ninyo. Ang kailangan lang namin, huwag ninyo kaming takutin. Humarap si Melissa sa ama. Anong ibig niyong sabihin, tatay? Sobra na ang paboritismo nyo. Umiling si Mang Nestor. Hindi paboritismo. Kung sino ang nagmamahal sa amin, siya ang mamahalin namin. Ang mga salitang iyon ang nagtulak kay Marco para magsalita. Angela, anong gusto mo? Tiningnan ni Angela ang kanyang kapatid, saka ang kanyang mga magulang. Hindi ko kailangan ng lupa. Ang kailangan ko lang, mabuhay ng payapa ang nanay at tatay. Ang sagot na yon ay ikinagulat ng lahat, pati ako. Nagpatuloy si Angela. Nasa pangalan ko ang lupa. Pero hindi ko ito ibebenta. Hindi hahatiin. At hindi kukunin. Pananatilihin ko ito para may matirhan sila.
Ngumisi si Miguel. Ang ganda pakinggan. Hinarap siya ni Angela. Matatag ang tingin. Pero hindi nyo na sila maaaring saktan. Ang tensyon ay parang isang lubid na malapit ng maputol. Matagal na tiningnan ni Marco ang kanyang kapatid. Saka bumuntong hininga. Angela? Dito na ba talaga tayo hahantong? Sumagot si Angela. Hindi ako ang nagdala sa atin dito. Walang nakasagot. Tumalikod si Melissa. Nagngingit-ngit si Miguel. Sa huli, walang nagsalita. Tumayo sila ng ilang sandali. Saka tumalikod at umalis. Walang lumingon. Walang nagpaalam. Tanging ang mga yabag na papalayo. Naging tahimik ang silid. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng takot. Ito ay ang katahimikan pagkatapos ng bagyo. Hinawakan ni Aling Lita ang kamay ng anak. Umiiyak. Angela, anak, patawarin mo kami. Umiling si Angela at niyakap ang ina. Huwag po kayong humingi ng tawad, nanay. Ang gusto ko lang, maging malusog kayo. Tiningnan ni Mang Nestor ang kanyang anak at gumaan ang kanyang mga mata sa loob ng ilang araw. Ngayon ko lang siya nakitang ngumiti. Isang maliit na ngiti. Pero sapat na para magliwanag ang buong silid. Nakatayo ako sa pinto. Pinapanood sila. Gumaan ang aking pakiramdam. May mga kwento na walang perpektong katapusan. Ngunit sapat na ang isang taong maglakas loob na ipaglaban ang tama para magbago ang lahat. At minsan, ang tunay na pagmamahal sa magulang ay hindi nasusukat sa salita, kundi sa kung sino ang nananatili sa tabi nila sa oras ng kanilang kahinaan. Ang mga sumunod na araw, naging payapa ang maliit na health center. Ang bagyo sa pamilya ay sa wakas, humupa na. Nanatili si Angela para alagaan ang kanyang mga magulang. Araw-araw, nandoon siya, nagluluto ng lugaw, bumibili ng gamot, at inaalalayan ang kanyang ina na maglakad-lakad sa labas. Mga simpleng bagay. Pero sa mga mata ng mag-akawa, nakita ko ang kapayapaan na hindi ko pa nakikita dati. Hindi na mahigpit ang hawak ni Mang Nestor sa kanyang plastic bag. Isang hapon, tinawag niya ako. Doktora Elena. Opo, Lolo. Inabot niya sa akin ang supot. Nanginginig pa rin ang kamay niya. Pero wala na ang takot. Hindi na namin kailangang magtago. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang folder ng mga dokumento. Maingat na nakatupi. Ang titulo ng lupa. Ang deed of sale. Mga lumang papel. Ngunit iningatan na parang kayamanan. Dahan-dahan siyang nagsalita. Ilang taon kong itinago yan. Hindi ako makatulog ng maayos. Takot na malaman nila. Takot na masira ang pamilya. Tumingin siya sa kanyang bunso, nakatabi ng kanyang ina. Pero, pero ngayon, hindi na ako takot. Tumango ako. May mga katotohanan na sa pagsabi pa lang ay isa ng kalayaan. Ilang linggo pa, nakalabas na sila ng ospital. Hindi na sila bumalik sa dati nilang bahay. Dinala sila ni Angela sa isang maliit na bahay malapit sa kanilang bukirin. Ang mismong lupang pinaghirapan nila noong kanilang kabataan. Dumalaw ako minsan. Ang mga tanim ay luntian pa rin. Ang hangin na dumadaan sa mga dahon ay lumilikha ng isang pamilyar na tunog. Nakaupo si Mang Nestor sa isang silyang kahoy, nakatingin sa burol. Si Aling Lita ay nag-aayos ng gulay. Si Angela naman ay nagkukumpuni ng bakod. Isang ordinaryong eksena, pero may isang bagay na iba. Wala na ang takot. Ang mga dating anak, pagkatapos ng araw na iyon, ay hindi na bumalik. Narinig kong bihira na rin silang dumalaw. Marahil,
May mga agwat na kapag nalikha na ay mahirap ng punan. Ngunit ang mahalaga, hindi na nabubuhay sa takot ang mag-ataway. Isang hapon, bago ako umuwi, tinawag ako ni Mang Nestor. Doktora Elena. Opo, Lolo. Ngumiti siya. Isang ngiti ng isang magsasakang buong buhay na kasama ang lupa. Salamat sa'yo. Kung hindi ka huminto noong araw na yon, baka sa kalsada na kami natagpuan. Umiling ako. Napadaan lang po ako. Tumingin siya sa bukirin. Minsan, sapat na ang isang taong hihinto para magbago ang buong buhay ng iba. Nanahimik ako dahil alam kong tama siya. Sa mabilis na takbo ng buhay, madalas tayong nagmamadali kaya hindi natin napapansin ang sakit ng iba. Ngunit minsan, isang paghinto, isang pagtatanong, isang pag-abot ng kamay ay sapat na para iligtas ang isang buhay. Ang kwento ni Namang Nestor at Aling Lita ay hindi pambihira. Sa kung saang sulok ng mundo, may mga magulang na tahimik na nagtitiis, tahimik na natatakot, at tahimik na umaasang babalik din ang kanilang mga anak. Ngunit ipinapaalala rin sa atin ng kwentong ito na ang pagmamahal sa magulang ay hindi nasusukat sa salita o pera, kundi sa kung sino ang nananatili sa tabi nila sa oras ng kanilang kahinaan at kung sino ang tumatalikod. Kamusta po kayo mga kaibigan? I-comment nyo naman kung taga saan kayo nanonood ngayon. At syempre, ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? Nagustuhan nyo ba? Ibahagi nyo naman ang inyong mga saloobin sa comment section. Saan man po kayo naroroon sa mundo, dalangin namin ang inyong kaligtasan at kapayapaan. Naway lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ingat po kayo palagi. At kung kayo naman po ay may mga sariling karanasan o kwentong nais ibahagi sa ating lahat, huwag po kayong mag-atubiling i-comment yan sa ibaba. Gusto naming marinig ang kwento ninyo.